Sa bawat maingay na lungsod, mayroong pugad ng katahimikan. Isang lugar kung saan ang oras ay humihinto sandali. At ang alon ang siyang nagdidikta ng ritmo. Kaibigan, maligayang pagdating sa The Beaches. Noong 1800s, ang lugar na ito ay tinatawag na the Ashbridge Estate. Lupain ng mga mangingisda at magsasaka. Nang dumating ang tren noong 1868, nagsimula itong maging The Beaches, isang pugad ng pamamahinga para sa mga Torontonians. Strategic ang lokasyon. 15 minutes lang mula sa skyscrapers ng Financial District. Pero parang malayo na ang nadayo mo. Dito, ang tanging mabusisi ay ang mga patong naliligo. Ngayon, ang The Beaches ay tahanan ng mga millennial na ayaw lumayo sa downtown, mga artista na hinahangad ang kapayapaan sa tabing dagat, mga marathoner na nagsasanay sa kahabaan ng boardwalk. At syempre, mga asong mas madalas pa mag-beach kesa sa kanilang mga amo. Ang meeting ay sa isang kainan, tanghalian. Malapit sa boardwalk, sa tabi ng dagat. Naka-planner ang agenda. Naka-heels ang paa. Pero ang tenga ko'y sa alon lang nakikinig. Tumakbo ka na! Bulong ng hangin. Halika! Ang tubig ay malinaw at malamig. Ngunit ang phone mo'y nagva-vibrate. Mag-grocery at manundo ng anak. Huwag ka malilate. Mga bakas ng paa sa buhangin. Panandalian. Tanaw ng dumaraan. Gusto mo rin tingnan. Dami mong iniisip. Di mo uubusan ng inaalala. Pero sakop pa rin ang puso mo. Hiningat hikbi ng iba. Ang The Beaches, hindi lang pugad ng kalikasan, kundi tulay rin. Sa silangan, humahalik ang lawa sa mga baybayin ng Scarborough. Sa kanluran, ang Don Valley Parkway ay nag-uunay sa mga taong dumadaloy parang ilog patungong Financial District. Bawat umaga, ang GO train ay sumisit-sit sa Danforth Avenue. Dala ang mga commuter mula sa Pickering, Ajax, Oshawa, mga suburbiang tahimik kong gabi. Pero sa araw, ang kanilang mga pangarap ay sumasabay sa ritmo ng Toronto Stock Exchange. Bakit nila ginagawa to? Ang sagot ay nasa buhangin. Dahil ang sweldo dito ay parang alon, umaabot ng mas malayo kaysa sa mga mall at factory ng kanilang hometown. Isang barista sa Queen Street East ay kayang ipadala ang tuition ng kapatid sa Pampanga. Ang isang construction worker sa Woodbine Avenue ay nakakapagpatayo ng bahay sa Cavite habang nagtatayo ng condos dito. At pagdating ng hapon, ang boardwalk ang kanilang therapy. Dito, ang bibilangin mo'y hindi waldas na oras sa traffic, kundi mga hakbang sa boardwalk na nag-aalis ng pagod. Ang huling biyahe pa uwi ay laging may dala. Take out, munting alaala, at ang pangakong bukas uulit ako. Alon, umaatras, umaabante, parang mga batang ayaw umuwi. Buhangin, naninikit sa mga daliri. Kakatuwa kahit di pa tag-init. Ang boardwalk,
Mga yapak na nagkukwento ng mga pag-ilag, pag-ambisyon at panubok ng pasensya. Pikit man o dilat, imaginein mo ang Four Seasons dito. Tag-init. Ang beach ay parang party. Puno ng volleyball, picnic, at mga kantang reggae. Taglagas. Ang mga dahon sa Kew Gardens ay nagliliyab ng pula at ginto. Para mga pelikula ng Toronto International Film Festival. Taglamig. Ang lawa ay nagiging malaking eskultura ng yelo habang ang mga matatapang na polar bear swimmers ay sumisisid sa malamig na tubig tuwing New Year. At pagdating ng Tagsibol, ang buong neighborhood ay may bangis sa pagbangon. Parang mga bulaklak na sumisibol sa pagitan ng mga bloke ng semento. Kung napapagod ka na sa ingay ng lungsod, kung namimiss mo ang amoy ng dagat dahil nasa loob ka ng Canada, o gusto mo lang ng lugar kung saan pwede kang humiga, magbasa, at panoorin ang bagong mong mundo, pupunta ka sa The Beaches. Dahil minsan ang pinakamagandang adventure ay ang wala kang gagawin kundi mangha sa simpleng ganda ng kalikasan. Makatawa, makahinga, may kasama man o mag-isa. O ano, see you at the beach?